Kinasal ba kayo ng mabilisan at wala namang marriage license na na-issue sa inyo? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil tandaan po ninyo na maliwanag ang ating batas tungkol dito na kapag ikinasal kayo ng walang marriage license na na-issue, matic na void o walang visa ang kasal na ito. Maliban na lang kung pasok sa alinman dito ang sitwasyon ninyo. Una, marriage in articulo mortis. Kapag nasa bingit na po ng kamatayan ang at least isa sa inyo, ayon po sa Article 27 ng ating Family Code, ay maaari na po kayong magpakasal kahit wala pang marriage license na na-issue para dito. At pwedeng-pwede po kayong ikasal ng isang kapitan ng barko o ng eroplano o ng isang military commander sa isang kampo. Depende po kung nasaan kayo sa puntong ito. At tandaan po ninyo na magiging valid pa rin po ang kasal na ito kahit nakaligtas pa sa bingit ng kamatayan at nabuhay ang taong ito. Pangalawa, marriage among Muslims and ethnic minorities. Kapag pareho po kayong Muslim o kapag pareho po kayong miyembro ng iisang tribo, maaari po kayong ikasal ng naaayon sa tradisyon o sa kultura ng nasabing relihiyon o tribo. Kahit wala pong marriage license na na-issue para sa inyo. At re-respetuhin po ito ng ating batas at ng ating gobyerno. Ayon na rin po sa Article 33 ng ating Family Code mismo. At ang pangatlo, marriage between live-in partners. At syempre po, ang pinakamadalas mangyari sa bansang ito, kapag nagsasama na po kayo sa iisang bahay at namumuhay na rin ang parang mag-asawa sa loob ng 5 taon o higit pa, at legally single pa naman po kayong pareho, pwedeng-pwede na po kayong ikasal kahit walang marriage license na na-issue para sa inyo. Kailangan nyo lang pong gumawa at pumirma sa isang joint affidavit of cohabitation upang patunayan ito. At ayon po sa Article 34 ng ating Family Code, sapat na po ito upang maging valid at legal ang kasal ninyo. Ayan, sana po ay makatulong ito sa inyo, lalo na sa mga kababayan nating ikinasal sa Santong Paspasan dito. Ginian.